73. 9.95. Okay, may nakakuha na. Yes, sir. 9.56. No, 9.55. 9.55 ang Boss. answer. So, ang tanong. Kung may tanong, may sagot. Ang problema ni sir, may sagot na yan. So, bakit may star? Asterisk ang tawag. Bakit may dalawang star? Take note. Please take note. Ganito. Bakit may dalawang asterisk? Kasi, above 1% siya. Yung value ni F computed is 9.55, which is mas mataas siya sa 1%. Ito yung asterisk na yan, pagtingin mo, malaman mo na 1% agad siya. Yan yung symbol. Tingnan mo, 1% significant siya. Or significant at 1% level. Okay? Bakit? Pag ang F computed naman, pag mag-start sa 3.49, papunta dito sa kay 1 na 5.94, that is 5% only. Nakuha? 5.94. Below, hantod sa 3.49. Nasundan, 3.49 hantod sa 5.94, 5%. Yung symbol naman na asterisk niyan is isang asterisk lang. Opo. Nagdalawa ako dito kasi isa, kung ito eh, significant tayo. Mas mataas siya sa 1%. Pag isa lang, 5%. Yes, sir. Pag not significant ang result ng study, ang ilagay, NS. NS. So, dapat ganyan yung table na i-present nyo kung mag-table kayo, mag-submit kayo ng mga outline. Ito, tanggalin nyo lang ito kung ganito talaga yung layout nyo. For application, for treatment, so 16 observation. So, ganun siya. So, paano naman nakuha si F-tab? Saan siya nanggaling? Titingnan mo doon sa pakitingin. Doon sa constant ninyo. Sino yung may constant ng appendix 2? Hanapin mo si error DF ng 12. Ang error naman pababa. Ang number niyan is pababa. Yung sa taas niyan 5%, yung sa baba niyan 1%. Sa 1 yan, sir. Oh, 1 tayo, 1 kay 1% tayo. So dapat makita nyo si 3.49 dyan, 5%, tapos 5.95 sa 1%. Hanapin mo si error DF. Okay? Hanapin mo si error DF na 12. Tapos ang replication niya is 3. Okay, kada lang. Bila. 3.4 doon. Ingan, 3 point. Yan. Makita nyo, sundan nyo. Dito ka sa 3 point. 12 pa baba. 12 pa baba. 12 pa baba. Tapos, yung treatment na papunta dito is 3. Ang treatment dito sa taas, papunta dito. Right. Pag dito pa baba, error. Pag dito sa right, treatment. So, Bila. so ang value niya is, Bila. nakita niyo na? Apo, 12. Sa 12 din ha. Baka ibang appendix yung tinitingnan nyo. Appendix 2. Appendix 2. Hanapin mo sa baba yung 12.
So, okay. Sa mga nakasunod, ituro nyo na lang sa iba. Okay. Pero. So, tapos na tayo dito. Isa na lang, yung CB na lang. Paano na po si coefficient variance? So, pag na-determine nyo na yung 5% at 1%, magko-compare na tayo. Sino mas mataas? Dito ha, iulitin ko. Sino mas mataas? Si 9.55 o si 5%? Ang value. Tingnan niyo yung values. Mataas si F computed, di ba? Kaysa kay 5%. Okay, compare na naman natin sa 1%. Mas mataas ba si F computed kaysa dito sa 1%? Mas mataas. That's why ang asterisk is 2. Kasi doon pa siya sa above ni 1%. Nakuha? So, ang ilalagay natin dito, 2 asterisk. Significant at 1% level ang ilalagay. Pag 5%, alam niyo na, doon sa yung 5%, ang range lang ni 5%, galing dito sa kay 3.39 papunta sa 5.94. Pagpatong niya ng 95 sa 1% na siya. Kasi dyan magsisimula si 1% sa 95. Magpapasya, sir. Mag-additional, sir. Po, yun ang range niya. Para ma-identify mo siya na 5%. Pag below na naman sa 3.49 pababa, 5% pa rin yan siya. Okay? Very good. Kunyari, nababa siya sa, ang F-computed mo, nagbaba ng 3.48. So, saan siya nabilong? 5%. Nagbaba ng 2. Napul pa rin siya sa 5%. Kasi baba na siya sa 5%. Okay? Nakuha na. So, CCB na. Coefficient variation. Okay? Paano ko kunin? Ang calculator, i-clear. Okay. Yung, ano yung identify nyo muna anong grad min natin? 6.81. So, okay, tandaan nyo. So, gagamitin kasi natin siya. So, ang formula niya, square root. Okay, sunod na. Okay, sunod. Square root sa mean square error. Square root nyo muna, pinutin nyo yung square root. Tapos, 0.6. Square root ni 0.6. Equals? 0.77. Okay, good. I-divide pa natin, hindi pa tapos. Okay, divide. Divide natin sa grad mean. Diba, ilan yung grad mean? 6.81. Yes. 6.81. Mag-equal, sir? Yes, equals 0.11. times. Kasi percent yan. Oo, percent. 100%. 100. So, nakuha? 11.31. 37. 37. Very good. So, nakuha. Kung nasundan nyo, lagay nyo yung formula. Yun, kaibahan natin is kaysa sa doon sa calculator, sa book, kung tingnan mo doon, parang complicated. Madali, sir, pag may nagturo. Okay. Kung may isulat nyo. Sa inyong language. Una-una, square root. Sign of square root. Tapos, error mean square ang laman. Square root, error mean square. Yung 0.6, ito. Square root sa 0.6. Okay?
Divide grand mean. Nasayin din nun sa... I-divide nyo grand mean. Kahit na sa inyong language lang. Dami ito rin ng beto na talo na gawa na katutay. I-divide grand mean times 100%. Sa language natin yan at saka nakabase sa calculator. Mamaya tingnan natin kung ano talaga yung formula niya. Okay, nasundan? So, ang result is 11.37%. Discuss ko. Yung study nyo, pag nag-result ng 15% below, ibig sabihin, reliable ang data. Walang impartial, walang bias, walang doktor na nangyari. Maliban lang yun sa sinabi ko kanina na dagdagan nyo lang. So, ganun. Kasi pag 15% below, good. Acceptable, 25%. Pag above, maghanda na kayo ng justification nyo. Bahala na kayo dyan. Pero tapay ba? Baka yung iba kinain ng kambing. Tapay ba? O, yung tanim nyo, wala na kayong imimisyon kasi wala na, nakain na ng kambing. So anong gagawin? Tanim ka ulit. Hindi ka, mag-buffer ka nga. Yun sabi ko, mag-buffer ka talaga dun sa gilid. Kaysa naman, papuntahin pa dito sa eskwelahan, mag-consult ka ng sa mga advisor mo dyan na, Sir, wala akong data. O sige, reconduct. Masakit yun. Imbes na may target ka na makagraduate, ma-short ka na sa time. So, ito yung completely randomized design. Yung ipinakita ko na table, ito na yung mga step by step niya. Hopefully, mayroon kayong copy nito. Picturean nyo. Yung iba, may nabigay ako nito kanina ba? Na ganyan. Wala? Ayan na. Okay na, proceed tayo. Mas maganda may copy kayo para masundan ninyo. Sige, mag-copy kayo. Ayan o. Juan, kapisis. So, okay. Okay, next slide ko na. Step 1. Tingnan niyo yung mga table niyo ha. Present the data in the table. So, yung first talaga na gagawin mo, dito. Magawa ka ng ganito. Para makagawa ka, mag-collect mo ng data. Kunyari, out of 10 samples, nakakuha ka lang dito ng 8, nakakuha dito ng 7, nakakuha ng 6. So, gano'n na. Distribute mo na yung data mo. Present mo na yung next step. Gagawa ka na ng analysis of variance. So, gagawa ka na ng ANOVA. Ayan. So ayan, magawa ka na ng ANOVA. After mo nakapresent ng data, next is gagawa ka na ng ANOVA. After na nakagawa ka na ng ANOVA, determine mo na ngayon yung mga degree of freedom. Unang-una, ang TDF. Ito 16 yung observation. And minusan natin ng 1. Constant ito yung 1.
Kaya makita niyo yan sa cabin niyo. Pila? 15. Paano siya nakuha? N minus 1 equals TDF. TDF. Tapos observe din kayo sa mga word ay ginagamit niya ng mga later. Kasi sometimes may kaparihayan sila. Okay, next. Ang TRDF or triplet TF. Paano nakuha si triplet TF? Diba, simple lang. Ilan yung triplet mo? Oh, minus 1. So, nakuha. Ang error DF, ilan yung error DF? Hindi. Yung total DF yung 15. Oh, balikan sa atin. So, di ba? 15. Always nauuna ang total dito sa baba kaysa dito sa loob. Yan ang kaibahan. So, si error, di ba, tamad siya. Siya nag-aantay ng antay lang siya. May pagkahuwan siya, may pagkahuwan. So, nakuha ang 12. Next. Ang step 4, calculate the various sum of square. Dito na sa SS. Ang N is total number of observation. Tandaan yung mga liit na N, total number of observation yan. Pag malaking N, total population. Do not erase the answer of the TSS. Ayan. So, paano magkuha ng CF? Bago lang kanina, may dalawa siyang method. Ng method kasi dito sa libro, inisa-isa niya. At tapos, yung grand total is squared niya. Divide 16. Diba nun? Yung CF is the, di ba, implas natin kanina? In-implas natin, tapos squared divide n. So, okay, may note siya. Enter all observations, 16 data from the table, A+. So, the K will be pressed every after data entry. So, yun na. Yung 6 M+, 5 M+, gano'n. Every after na na-printout nyo yung number, mag-M+. Then, para hindi na siya magbalik-balik kayo doon sa pagkuhan, i-press mo na lang yung KW calculator, obtains TSS. Regardless the sign, minus plus, di ba? Minus plus shape 1, 1 or sum of square. Mag-negative lang siya pero disregard naman. Marami kasing ways to kill the chicken daw. So, okay. Ito yung sa calculator na formula. Sa CF. Ayan. Ito kung familiar nyo na kanina sa inyo na demo nyo na. Summation of x, press x squared, divide. Sometimes yung ginagamit dito sa division, talaga, ang ginagamit dito is slash sa division. Minsan nilalagyan ko lang para sa akin lang ng ganito para hindi ko makalimutan. Ayan lang. Minsan kasi yung formula kailangan na natin i-interpret sa ating pamamaraan. As long as na yung total at saka answer is the same. So, okay. Yung total sum of square, ito na. Yung minus plus squared. Sa calculator nyo is minus plus shape 1, 1. Kung observe nyo. Okay. So, gano'n. Dalawa siya. Dalawang 1. Next is the sum of square. Press AC, case, set the SD standard deviation, clear all data. So, lahat-lahat, i-clear mo yung data na na-input mo sa plus kanina para sa TRSS. Magkaiba si TSS at saka si TRSS. Ang R, TR is represent sa treatment. Okay, clear all data, enter all treatments, totals. Ito naman yung ginamit natin kanina, yung sa total. Ayan. Ito, yung total ang ginamit natin para dito sa treatment. Para dito.
2019. Okay? Sige, next. Pinapicturean niya lang. Medyo mabilis. Okay lang? Oo, kasi kanina, doon lang tayo sa table na nood, no? Tapos nakakompute na tayo. So, at least dito, medyo pa na tayo, light na. Okay. Si error sum of square, paano siya kukunin? Si total SS, di ba, nag-aantay lang si error. Palagi si error nag-aantay. Tamad yan siya na dito. So, hindi mo na papalibugan, baka mawala kasi sa isip mo minsan na saan kukunin ito? Yun pala, nag-aantay lang yan siya ng answer. Galing dito sa kay TSS minus TRSS. So, sa 24.44 minus 17.19, ang answer, dyan sa kanya, 7.25. Yun. Okay. Step 5. Compute the treatment mean square, the TRMS. So, ginamit ko ito, divide TRSS, divide TRDF. So, ito naman yung right to left. Yung kanina, yung observe nyo, si TRMS. Pabalik yan ha, tandaan nyo ha. Pabalik yan siya. I-divide mo sa 17.19 sa kay 3. Pabalik siya, pabalik. So, ang answer, nandiyan sa table nyo, 5.73. Next, compute the error mean square. Error mean square or EMS. Ang ESS na naman, divide mo siya sa ETF. Pabalik. Pabalik siya. Sum of square, divide TF. So, dapat matandaan nyo lang siya kasi yung stat naman, may formula siya. May formula talaga siya. Pag masundan nyo, good yan. Baka one of the sa inyo na mag-statistician din. Okay? So, ang answer is 0.6. Ito yung tatawag natin na error MS. Yung ginamitan natin kanina sa CB. Square root of mean square error minsan or error MS. May shortcut din yun siya na walang equals, isang equals lang. Square root mo ang mean square error, di ba? Square root. Square root sa 0.60 divide 4 times 100 equals. Diretso na yan, CB. Okay? Step 7. Compute the observed F computed. So, ito tawag ng FCOM. Basta treatment niya siya, TRMS. So, ang error MS mo or EMS, 0.6. So, masundan nyo sa ano ba nyo? So, okay. Ang answer is 9.55. So, ito nasa 9.55 yung F computed. So, siya yung lalagyan natin ng asterisk. Siya yung gagamitin natin to compare. So, kanina, pina-open ko kayo ng appendix 2, hinanap nyo si error DF. Then, si TRDF na 3. So, ito yung kanyang value, 3.49 sa 5% and 1% is 5.95. Huwag talaga kayo magkamali dyan kasi baka mali yung decision making nyo sa pag-declare ng significant or not significant, significant at 1% level or significant at 5% level. Kasi dyan magbe-base ang Duncan multiple range test. Sa Duncan multiple range test, siya yung responsible na maglagay ng mga liter. Yung may mga ABCD kanina.
Siya yung responsible based din sa scientific calculation. So, note, if computed is higher than 1%, 9.55, this means that there was a significant differences among treatment mens. So, ibig sabihin daw, si treatment 0, treatment 1, treatment 2, treatment 3 ay may kaibahan. So, ibig sabihin, hindi sila magka-pareha. Katulad sa inyo, kayo, anong tribo ninyo, at saka tribo ko, magkaiba. So, pero kung mayroon din na sa Muslim, di ba, marami din kayong may Maguindanao, so, yun. So, pag ilagay mo yun siya sa ABCD, parang A at saka AB. Bakit? Kasi, baga may dugo. Yan ang kaiba. May dugo siya kasi may A siya, may AB. Baga, the same letter are not significant. Okay? Yun ang indication ng kaparihang letter. Okay. Proceed. Step 10. Determine the degree of precision. So, si CB, yung sabi ko kanina, pag 15% below, reliable pa siya. Pag 25% above, justify mo siya. Kung aprobahan sa imo mga members at saka statistician na ganito yung result, ma-justify mo, di okay. Pero kung hindi, reconduct. Yan lang. So, okay. So, kaya mas maganda pag maka-CB kayo ng 10% below, 15% below, 25% below. Yan na, tandaan nyo. Okay. Dito na. Emphasize on this mean separation. Simpulkan multiple range test. So, tika muna. May tanong ako. Ano yung CRD? Para sa din siya kinakandak? Saan siya kinakandak? CRD. No? Laboratory. Bago tayo mag-proceed, at least malaman mo natin kasi magkamali tayo dito sa DMRT. Ang CRD para saan? CRD? In vitro, di ba siya? CRD. CRD? In vitro laboratory. Set up yung controlled yung environment. Okay? Controlled dapat ang CRD, isipin niyo lagi. Ito. At saka completely distributed sa lahat. Unlike sa kay RCBD na may block, hindi siya pwede makapunta sa kabila. Open field. At saka hindi controlled yung environment. From time to time, pwede kang bahain. Bukas, wala ka ng tanim. Okay? So, hindi pwede yan. Mag-set up kayo doon sa medyo safety din. Lalo na kung naka-apply kayo ng smart. Isipin nyo talaga yung smart. Okay. Step 1. DMRT na tayo ha. DMRT. Differentiate nyo na yung CRD at saka RCBD. Nakabigay na ako ng sample sa CRD. Mamaya magsasolve tayo ng RCBD. Tapusin muna natin itong table. So, okay. Ang formula, magkabaliktad naman sila dito ni CB. Kanina, inuna si square root. Kanina lagyan ko nito kasi confusing. Ngayon naman, si DMRT, unahin mo muna si divide. Okay? Note nyo talaga yan. Unahin mo muna si divide. Si 0.6 divide 4. Wait lang. Square root of 6. Okay. Square root mo siya.
0.38 or 0.39. 0.6 divide 4. Replication. Ano yung R stands for? Replication. Diba 0.16 yung answer? Sinong nakasunod? Yung 0.15 is square root mo. Yung 0.15 is square root mo. O, paano na kasi 0.15? Nakuha siya doon sa kay 0.6 divide 4. Sige, try. Si 0.6 saan yan? Mean square error natin yan kanina doon sa table. 0.6. 0.6 divide 4 pila. 0.15. Square root mo siya. Square root equals. Yun. So, yan na siya. Tandaan nyo lang, magkabaliktad yan sila ni CB. Kasi si CB kanina, tig-note nyo, nauuna si square root. So, okay, step 2. Refers to the MRT table, obtain standard range RP. Yung maliit na RP, ang tawag sa kanya is small RP. Kasi maliit. O, diba? Simple lang yan na word, pero maliit. Bakit kasi? Mamaya. From the table errors using error DF sa appendix 6. Sino may hawak ng appendix 6? Yun. Hanapin mo si error DF mo na 12. Tapos yung protection level mo kasi 1% tayo. Hanapin mo. May constant yan siya. Di ba treatment 4 tayo? Makita mo yan dyan, mamising yung isa. Nagawa na lang siya na 3 treatment na lang. Nawala na si treatment O. Di ba na-observe nyo? Wala na si treatment O. So, makita mo dyan, 432, 455. Okay. So, yan. Makikita yan dyan sa panha, sa appendix 6. RP yan siya na maliit. So, tawag sa kanya, smallest RP. Kasi may largest RP mamaya. So, compare data values RP. So, ito na, largest RP na tayo. Paano na naman ito magkuha ng largest RP? Diba una-una sa step 1, nag-compute tayo ng SX, yung error, standard error. Ita-times nyo siya kay small RP na galing doon sa constants. Okay. Sige, sunod. 4.32 times 0.38. So, 164. Ang result niya, largest RP. Kasi malaking RP siya. Malaking standard range. Nakuha? Sige, i-execute nyo. I-execute nyo sa calculator. Paano nakuha si 1.64, 173, and 177? Paano nakuha? Times lang, no? Very simple. Basic. Napaka-basic. Pero don't forget. Okay. So, ang gagamitin natin, tapos na tayo kay SX, tapos na tayo kay small RP, ang gagamitin ang result ni largest RP na 164, 173, and 1.77. Okay, tandaan ha. Okay, next. Ang gagawin natin ngayon dito sa step 4, mag-ranking tayo. Ranking tayo. So, kukunin natin yung mean doon sa table kanina. So, ang nauna doon, ang pinakamataas is si treatment 2, pure carbonized rice hull, 8.25. Next is yung 50% na rice hull and 50% carbonized rice hull, 7.25. And pure rice hull na 6.25. And yung control na wala talaga siyang treatment. So, ranking natin from highest to lowest. So, 1, 2, 3, 4.
Basic. Okay, basic. So, dito naman sa step 5, okay, group the treatment means according the statistical significance. So, mag-group na naman tayo. I-copy natin si main. Copy si main, lagay dito. Copy sa treatment, lagay dito. Okay. So, okay, basic. So, okay. Saan ang galing si largest RP? Doon sa kay result ni SX at small RP. Okay? So, bakit nawala kanina tatlong kwan lang yun treatment, di ba? Dapat 4 tayo. Kasi dito na pumasok si constant. Salamat, may constant. So, imbes na, so confusing. 5.5 minus 0 equals? Yung iba kasi answer 0. Okay. So, basta difference sa operation? Minus 8.25 sundan. Okay, calculate. 8.25 minus 1.77. 6.48. So, yan. Minus, sir, minus. Yes po. Kasi difference siya. Minus lang, sir. Minus lang. Minus lang. Oh, napaka-basic. So, nakuha? Okay? Di ba? Na, madali lang? So, okay. Tandaan nyo, kasi may mga exercises tayo dyan. Ang pinakamabilis niyan is may merienda daw. Okay. Surrender ng kalabaw. Oh, step 6 na tayo. This is the final table. Okay? Final table. Difference. Yung difference nga nila, yung answer dun sa kabila is 6.48. Ilalagay natin dito kay largest mean sa harap niya. Yung ranking natin kanina, harap lang natin silang dalawa. Pagkaharap lang. So, nagawa tayo ng vertical curve lines. So, bakit nakaabot dito? Bakit nakaabot dito? Sige. Sino may experience niyan? Bakit nakaabot yung arrow dito? Sige, okay. Ganito. Si difference yung answer kanina niya sa si largest RP at saka si mean, di ba minus niya siya? Doon galing si difference. So ngayon, bear with me, pamate. 6.48 andan. 6.48 compare natin dito 8.25. Sino yung mas mataas ba si 6.48 kay 8.25? Maliit, mababa. Mababa siya, no? So, okay. So, isa pa. Mababa tayo. So, 6.48 papunta dito sa kay treatment 3 na 7.25. Sino yung mas mababa? Si difference na 6.48 o si 7.25? Si difference pa rin, di ba? Sige. Sa treatment na dito tayo sa treatment 1. 6.48, sino mas mataas? 6.25 or 6.48 na difference? Sino? So, okay, mataas si difference. So it means, mataas siya dito sa kay 6.25. Hindi siya pwedeng lalagpas dito. So, yung dito sa taas, kasi dito sa 6.28, dito siya. So, dito yung line niya. Lagpas pa siya sa kay 8.25, pababa. Bababa pa siya sa kay 7.25. Pero mas mataas naman siya sa kay 6.25. So, hanggang dyan na siya sa ulo ni 6.25. Hindi siya pwedeng bababa pa siya dyan kasi mas malaki na siya. Okay? Between lang, sir. Oh, sa taas mismo ni 6.25 siya. Kasi mas mataas siya eh. Hindi siya pwede doon sa baba ni 6.25. Pero, sample lang. Pero kung nag 6.20 ito, hanggang dito pa siya sa kay 6.20. Baba pa siya kay 6.25. Yun po.
Di ba? Okay, gets? Hopefully. Okay, dito na naman tayo sa kay 5.52. Kung-compare natin sa harap ni treatment 3, 725. Okay, dito na tayo ha. Compare natin. Mas mataas siya sa kay 725 or mababa? So, dito tayo. Okay? Ngayon, dito na naman. 552. Sino mas mataas? 6.25 o si... The largest man. Opo. Largest man. So, okay. Bababa pa rin siya. Okay? Bababa pa rin. Sino naman yung mas mataas? 5.52 or si 5.50? Difference. Yung difference yung mataas. So it means hindi siya makakapatong dito sa baba ni 52, ni 50 kasi 52 siya. Kung mag-count tayo si 51, 52, sa taas pa siya ni 52, di ba? So hanggang dito na lang siya. Okay? Pwede ka muna. So hanggang dyan lang siya. Nakuha nyo? Oh, guhit-guhit lang siya pero the best. Big impact yan siya. Ito yung mga behind the scene. Okay? So, ito naman si 4.61. Sino mas mababa o mataas siya dito sa 6.25? Mababa. At saka mas mababa pa siya dito sa kay 5.50. So, okay. Okay. Si 5.55, 50, dito. Pwede rin hindi ka nagagawa. Kasi, C na rin yan. Okay? Design lang yan sila. So, ibig sabihin, gagawa ka ng bagong table, ito-translate mo sa ascending. Treatment, ipastar mo na siya. Kumbaga, organize mo na. Treatment start sa control, treatment 1, treatment 2, treatment 3. At saka, ilagyan mo na siya ng ABCD. Okay? So, ayan. So, paano i-interpret? Ayan. Ito, next topic sana ito. Paano yan i-interpret? Example ko lang. Paano mag-interpret ng table na may ganyan? Sige, magbigay mo ng sample ha. Number of fish fruit of tomato, Lycopersicon esculento meal using rice hull and carbonized rice hull. So, mas mataas dito si based on the data result si treatment 2 obtain the highest fish fruit of tomato with 8.25 average fish fruit. Then, yung fish tomato na under sa kay treatment 3 which is treated 50% RH which is 50% RH plus 50% CRH or carbonized rice hull are not significant. Bakit not significant sila? Which is significant naman dito. Sila lang dalawa not significant kasi mayroon silang dugo na A. Okay? Yun nga yung sabi ko kanina na sample ko na may dugo kayo. Ganon. Okay? Pag may makita kayong the same letter, kasi yung concept ng DMRT, main separation, which is the same superscript are not significantly different. Ibig sabihin, hindi sila magkalayo. Hindi sila magkalayo. Gamitin mo man si 50% or gamitin mo man si carbonized rice hull, the same ang result. Comparable sila. But, ano naman, si treatment 1, pure rice hull and 50% ay may kaparihan naman sila na result. Kumbaga sila naman dalawa, may dugo sila.
Pero malayo na siya. Malayo siya kay treatment 1. Hala! Okay. Sige, aton nga operator, Mr. Operator. Mr. DJ, tirahin mo na. Mr. DJ Chacha. Okay, ganun lang. Always lang isipin na pag may the same letter, kahit anong dami pa yan na ABCD, pag may sa A, tapos si A, B, C, D, E, F, G. Basta may nakahalo na A, comparable sila. Ayan. Kahit ang dami niya pang letter. Kung may makita kayong mga libro, so, sample ko na lang. Ito yung book ko sa master's ko. Yan na siya. Yan na talaga. So, ito ano, sample ko lang. Ito, walang not significant dito kasi lahat, yung sa baba, ito kasi ibang layout. Ibang layout kasi naka 2 factor ito. Napakita ko lang is yung ABCD. Yung ABCD, pag walang kaparihang letter, it means significant sila sa isa't isa. Significant sila sa isa't isa. So, kunyari, si treatment 1 si treatment 2 si ma'am, and treatment 3 si sir. Lahat kayo, tatlo, ay magkakaiba. Pero, pag si ma'am treatment 1 is A, B, ikaw A, siya C, kayong dalawa comparable. Comparable kayo, pero significant naman si C sa inyong dalawa. Kayong dalawa, hindi pwede i-compare doon sa isa. Ganon ang emphasize ng min. Yan, nag-overflow. So okay, while naayos yung generator natin, review muna tayo. Paano kumuha ng CF? Okay, kwan ko lang. Flashback. Ang CF, paano kukunin siya, i-plus mo yung lahat ng N, all data, i-plus, shift 1, 2 sa calculator, divide, then shift 1, 3. Okay? Dapat ma-memorize niyo sa calculator. Pag mali, pag makakuha kayo ng mali na CF, magtaka kayo bakit negative yung sa loob mismo ng ano ba? Mali. Kasi mali yung CF ninyo. Yun ang mga possible niya. Pag mag-solve ng CF, huwag nyo na i-erase yung data pag hindi pa na solve yung TSS. Kasi magkambal yan sila, si CF at saka si TSS. Yes. I-interpret nyo lang muna in your own. Kasi sa formula, medyo mahirapan tayo. Tapi aneh siya lang. Para namin yung istorya na eh.
Ay, sumukli ako ah. Sige pa. Una mo ay. Ate, tatu ka. Tatu ka kapag tunta may kapagano. Hello. Tante. Di pagkakinagi. Okay, Ramamba. Ha? Ayan. Marami daw ang paraan eh. So, sa sunod, sana kung makabalik ako, medyo doon tayo sa akin. Hopefully. So, medyo malamig. So, yan. So, bago nila ginawa ito, so, nagawa na natin yung mag-drulats kanina, no? So, nag-drulats tayo. Nagawa tayo ng completely randomized design, ito. And then, RCBD. So, kaya nyo na mag-layout? Kaya nyo na mag-layout? Yung ganito? Ha? At least, no? Kaya nyo na. Dito lang, mag-distribute lang talaga ng layout. Yung CRD kanina, scrambled nyo siya lahat. Replication, tsaka treatment, scrambled, kaya completely randomized din. Bunot-bunot kayo. Huwag nyo yung ninja moves. Bunot-bunot. Yung ninja moves na sabi ko, ikaw na mag-assign. Dito siya, dito siya, dito siya. Dito siya, dito siya, dito siya. Hindi. Dapat mag-undergo ka ng trulats. Kahit na sa RCBD, mag-trulats ka pa rin. Mayroon dito wala kanina, nung umaga. Andito, mayroon. Kasi dito mag-start sa layout eh. Sana nandito kayo. So, okay. So, this is sample ko design. Oh, ayan, mga design yan. So, design ito sa watermelon. Okay. Congratulations. Well done. Kasi nakuha nyo na yung computation, gawa nyo na yung layout. I-condition nyo yung sarili nyo kasi meron tayong exercise. So, okay. Ang una na gagawin nyo, compute the total and mean. Oh, compute nyo na. Sino yung may mga kan dyan? Oo. Okay. May exercise ako kanina na binigay. Ito yan siya. Ito. Sino yung mga nakakuha nito? Ay, okay. CRD. Yung may binigay ko. CRD. Yan siya ang gamitin mo. CRD. The same yan sila. Tama? 3, 4, 4, 3. Sakto? Okay. Ito kasi, mamaya pa ito. After yan. Sulat ka na lang muna. Walang ito lang. May mga binigay ako kanina ng mga black sheets. So yun ang gamitin nila. Mas maganda makompute nyo yan kasi magiging business nyo na dalhin nyo sa bahay nyo. Mamaya mag-practice kayo kahit isang table lang. Doon lang sa bahay mag-compute. Hindi. Ito muna. Kopyahin nyo ito, sulat nyo, compute nyo, kahit nasa bahay nyo na mamaya mag-compute, okay na. Compute nyo muna ito. Sulat mo na. Very good, ang galing. So nakuha, ha?
Nakuha ang total? Nakuha ang mean? Ang grand mean? Ang total? Okay. Proceed na tayo sa CFF o CFTSS. Ano ba? Yung ano ba? Ano ba talaga? Sino ba gumawa ng ano ba? Si Ronald Fishers. Sa mag-take ng board exam, kailangan ay, wow. Ayan. May refreshing kayo. Ayan, sige. Rinda mo na habang nagsusolve. Sa ibang walang calculator na scientific, pwede cellphone. Sa taas, dito sa table, pwede pa cellphone. Pwede pa yung cellphone. Oh, ang operation. Pag wala pa yung pagkuha ng CF at saka TSS, okay pa. Oh, pumunin na. Very important. Ayun na, kasama mo to. Okay, take a break anay ha. Tapos, pa tayo? 5 minutes lang, 5 minutes.
Okay. Mayroon nang nagpo-proceed sa ANOVA. Proceed nyo na sa ANOVA. Yung sample na yan is medyo may kahirapan. Mamaya may mas madali. Sige, go. Mas maganda kasi yung mahirap mauna kaysa sa madali. Mamaya. Ngayon, kung mais-mais pa, mamaya, mani na. Mani-mani na tayo. Pinsan ko yan. Dapat ang total nyo is 107. Tapos yung grand mean is 6.69. 6.69. Ah. Kasi yung iba hindi na magsusolve. Tingnan na lang kasi may... Oh? Hindi pwede. Kung ito lang ipakita ko muna, yung total at saka kanya, 107 and 6.69. 107 and 6.69. Ang total natin is 107. Di ka magpagulong lang ka, kaulit ka. Pwede ka pa, sige, kasi official na talaga ni Masarang to eh. Sige ka na rin ka.
Okay. Mayroong nag-sub sa likod, wala. Wala calculator. Pero tapos na yung tickle sa taas. Yung sa ano ba lang kaya gagamit ng calculator? Sa CF at saka TSS. Shape 1. 1. Divide duplication. Sakto ba? 8269. Okay, good. Dapat kasi kanina, nagawa ka ng... Gawa 7 na. Ito mali siya na siya. Dapat i-divide mo ito into 16. Kung dito ka kukuha. Pero kung dito ka kuha, divide mo into 4. Saan ka kumuha dito? Dito? Pero divide mo ito sa 16. Ang 7 divide 16. Baka dinirect mo yun siya. Dapat ang ating grad mean kasi ang tawag dito. Ang grad mean is nasa 6.69 yung grad mean. 6.69. 6.69. Yes po. Yun. 69 ka kasi 7 yung kasunod. Tapos, lagay nyo talaga pag mag-compute kayo, 2 digit lang para hindi kayo malito. Galing doon sa point. Ha? Always lang mag-convert. Ang conversion, yung method sa process ng conversion, pag add ang sinusundan ng 5, kunyari 13, tapos 5, magawa siyang na 14. Kasi si 5, dadagdag siya, ito convert ito dun sa, basta add. Basta add. Kunyari, 12. Tapos kasunod niya is 5. Hindi siya maki-convert. 2 lang talaga siya. So magiging 12 lang pa rin siya. Ano basta? Okay? So, sino na yung nakatapos? O may pabonus dito na merienda pag may nakatapos na una.
Diyan sa kay SS yun. TRSS. Bayan pagbasa. TRSS. Okay? Sa inyo, kamusta? Very good, very good. Ano yan siya? Uy, wow! Nakuha niyo ito sa nakuha niyo doon? Maganda kasi mayroon na siyang superscript. Divide. Pabalik siya. Baka pinicturean niyo yung ninja moves ito ah. Walang ninja moves ito. The power of one letter, sir. Itong sa black kasi, observe nyo bakit may black. Kasi yung ginamitan nyo ng RCBD na table. Tanggalin nyo muna si black treatment lang kasi mamaya pa sana ito. Lampas kayo. Yung CRD muna tayo, CRD. At saka ito may black din. Walang black. Kasi kuhan siya. Wala tayong black. Tingnan natin to. 91. Okay, heret na. Sige. 91. Ay. Okay, antayin natin. May isa pang grupo dito. Okay. So, amazing, no? Hindi pa ako napag-discuss ng RCBD. May nakapag-submit na ng RCBD. Sino nag-solve dito? Ikaw, sir? Sino? May I, ma'am, sir? Sino? Ikaw, sir? Wow, amazing. So, ito yung RCBD. At saka nakuha din 3.58, 5.75, BC, 9.5. So, i-proceed nyo na sa DMRT agad. Nakuha niya. So, pwede kayo magpakonsulta doon. Take note. Sige, sa'yo, sir. Ito. I-divide mo si MS over 172. Apo. Okay. Yung activity natin na binigay ko, CRD. Pero ang sinagmit, RCBD. Congratulations, thank you. Hindi ko pa yan napakita na table. Pero napilin niya na. May konting kwan lang. Siguro, yung constant natin na table sa RCBD, saan yan siya? Yung constant na table. Kasi yung dito sa inyo is 3.49. Ang dito sa atin is 3.85. Tingnan nyo sa Appendix 2. Appendix 2. Pakitingnan. Yung constant lang man. Pero ang sinasolve nyo is CRD yan ha. In advance kasi nila yung RCBD. Pinakita ko na lang yung result.
So, balik tayo sa CRD. Opo. Ang CRD, wala siyang block. Okay? Tandaan nyo ha, sa anuba niya, walang block. Pag RCBD, may block, treatment, at saka error. Diyan sa anuba. Tatlo. Opo. Opo. Pag sa CRD, walang replication, walang block sa loob ng anuba. Yes. Wala nang total yung block. Kasi pag sa block, may itututal kayo. Sa baba. Opo. Okay na? Sa inyo. Dito ka pa sa so, na-identify mo na kung significant 1%, no? Ilagay mo yung significant niya, 1%. Tapos, kung significant yung result, i-proceed nyo doon sa BMRT. Yung mayroong kanina na ABCD. Yung CF mo, dyan mo ilagay sa bilog. Tapos wag mo i-erase. Pwede picturean sa
Pero, Hanapin nyo lang yung Aaron Rodriguez sa... Sir, mga error. Rodriguez. Mga error. Dito nung galing kanina yung kwan ba? Yung RCBD hindi ko pa na palabas yung table ng RCBD. Compute nyo na agad. Sino yung kan? Sino nag-compute talaga? Ayan si Sir, siya yung outstanding ko na student dito. Magaling. Okay. Actually, next activity ko sana siya. Okay. Oo. Nag-hands-on siya dun. Sino yung nag-conduct ng ng study? So, di ba may nauna sa akin daw dito nag-seminar ng statistics? Ano po sir sila? yung kasama ni Doc Elmo. Yung kasama ni sir. May nag-conduct na survey. Tatluan sila sir. Okay. Tatluan sila. Ang buti rin yun, at least ma-compare nyo kung sa experimental siya or sa survey siya mabilong. Andito kayo kanina sa quantitative. At least ma-differentiate nyo kung saan yung study nyo ma-pull. May mga title na kayo. Magawa pa lang kayo ng title. So, tandaan nyo lang, pag magawa kayo ng title, ipasok nyo si SMART doon. Yung specific, measurable, attainable. Kasi may target kayo kung kailan kayo matatapos. Tapos, kunti na yung gastos. Isa talaga na yung consider. Aaron Rodriguez. Para sa entrance sila mabangga. Pwede itong papagubal sa kuwana. Yung FCOM mo pa. Yung FCOM Narbet pa rin na bangay. Open sa dating anak ko na pangmanilong state, parang ngalay din sa bagan o pwede ka rin. I-divide mo yun siya sa kay... Kapake mo. Yan energy. Effective. Ang panto pa. Wala na itong value na wala na itong value si Black. Erase na yan ito. Walang value si Black. Kasi pag may Black, kasi yung ginamit nyo na paper kasi Uy, attendant sa ngayon na ni papatambuno na mo rin nangyari ni mga application lang yan. Kaya Kaya ang isolve nyo lang si treatment at saka si error. Treatment lang pwede ito. ka na, maya ka cleaning, kamangura ka cleaning. Nani man na po. Dahil siya ka nangati, attendant sa papagubala to. Ay, sis, nungala. Ayun kapag, kaya mo natin. Papagubala, sizes, hinga na papagubala ni type. Sa pagkwarin na rin yung long sleeve. Para sa entrance sinawa. Sir, depende ka pa dyan. Depende niya kanina.
Para nakuha ang CF. Yung i-plus mo kanina. Parang kapanasay ka 3 rin M sa plus, 4 M plus, 4 M plus, 3 M plus. Ito para sir. Ano? Treatment yan. Ito sir. Sa treatment SS yan siya. Treatment SS. Ito po yung tandaan mo. Pag CF siya, i-implas yan siya. Yung 16 kanina. Implas. Yung shift 1-2 divide, shift 1-3. Yung ano lang. Uy, petulatan sa ngayon talikuran, di pwede may papatulat ko. I love you. At dito, nada, no number. Dahil nga, kapanan. Greens, kanin mo, di ka na, may ka-green, misa na pa.